Good morning mga ka-riders, this is Posikatsi Moto. Medyo natagalan yung ating follow-up vlog. 12 days ang lumipas, medyo na busy but as promised ay eto na. Disclaimer lamang mga ka-riders, this is not a paid endorsement. So O'Neil and Moto World baka naman. So without further ado, simulan na natin ang ating helmet review for today. Ang brand ng helmet na hawak ko na ito ngayon ay ang O'Neil helmet. Ito ay Adventure and Enduro helmet. Ang model naman niya ay Sierra Helmet version 3. Ang kanyang color ay flat black. Ang helmet type niya, gaya na nasabi ko kanina, ay for Adventure and Enduro. Ang helmet na ito was featured in Motorrad, one of Europe's largest motorcycling magazine, and O'Neil was among the test winner and was awarded a recommended purchase in the helmet category of Adventure and Enduro. So number 1, ang kanyang shell ay made of ABS. Ito yung pinaka most common na outer shell material in the world, pero garantisado itong matibay thanks to its affordability, ease of manufacturing, and reliability. Number 2, meron itong air vents for optimal ventilation and cooling. Kung makikita natin under the helmet peak, ito yung kanyang air intake para sa kanyang ventilation and cooling sa loob mismo ng helmet para malamigan yung ating mga anit, hindi mapawisan ng sobra, at hindi tayo feeling na parang nagigitata sa ating mga rides. And number 3, yung iba kasi merong multicolor graphics depende sa design ng helmet na gusto mo o makukuha mo. But this one, meron lang siyang nakalagay na O'Neil brand name dito sa left side and sa right side kung makikita ninyo. At ang maganda naman dito ay Ultra Plus removable. So natatanggal itong mga panels na ito, sweat absorbing, and pinaka the best doon ay washable yung padded inner liner. So yung iba sa atin hindi gumagamit ng balaklava, neck gaiter lang, naka-expose yung ulo dun mismo sa liner sa loob ng helmet. Hindi natin may iwasan, depende sa temperatura o panahon, talagang pagpapawisan yung ating mga ulo. So doon minsan pag naipon siya tumagal, doon nagkakaroon ng odor. So it is recommended talaga na tanggalin, laban, diba? Or i-dry clean niyo kung meron kayong malapit na dry cleaner dyan sa inyong area. Okay, kaya it is best na pagkatapos mag-ride, yung helmet dapat naka-open yung kanyang visor para at least pasukan siya ng hangin or matapatan natin ng electric fan or ibang ventilation sources. Nakalimutan ko yung brand nung naglalagay, pinapatong yung helmet para matuyo yung loob para hindi nga mangamoy. So number 5, micro lock closure. Dito sa unahan ng helmet na to makikita mo, meron siyang attachment na kapag binaba mo siya, naglalak talaga siya. So maiwasan yung biglang pag-angat ng helmet kung malakas yung hangin na pasalubong sa atin at kung mabilis ang ating takbo. Alam naman natin pagka hindi secured itong visor na ito at biglang umangat, mawawala numero 1 yung attention natin sa pagmamaneho, and at the same time may mga bagay-bagay na maaring pumasok at tumama sa ating muka, at mas importante yung ating mata na baka tamaan din ng mga flying insects, objects o kaya ng mga bato na galing sa ibang sasakyan o kapwa natin motor, o kaya mga kasamang mga bagay sa malakas na hangin na ikakawala natin ng konsentrasyon at maaari natin ika-disgrasya. And ang maganda rin dito, sa version 3, Bluetooth ready na siya. Meron siyang internal cavity para dun sa kanyang speaker. So pwede rito yung Cardo, Sena, and other brands na helmet communications. And pin lock ready na rin siya. Makikita ninyo side na to at sa side na to.
pwede mong kabitan ng anti-fog na lens sa loob. Napaka-importante doon nitong meron kang ganun kasi gaya nung nabanggit ko dati doon sa AGV K5 Jet Helmet Asia na talagang kailangan unobstructed nung fog o nung temperatura sa loob kasi magkaiba yung temperatura sa labas at saka sa loob tapos biglang uulan yung hininga mo, yung mag-create siya ng fog, mahirapan ka sa visibility. So baka mamaya mawala yung konsentrasyon mo and at the same time hindi mo makita may makasalubong ka o yung daan mismo hindi mapansin kasi na-alter yung iyong concentration sa pagdadrive because of the fog. So napaka importante at napaka numero unong requirement na talaga yan sa mga helmets ngayon na mayroon ng pin lock. Okay? And clear yung kanyang visor. Makikita nyo yung kanyang main visor, clear and malapad, malawak. So makikita mo talaga yung perfect view nung iyong tatahakin na daan. And meron siyang integrated sun visor. So pag ito ibinaba mo, ay hindi lang mo pataas, bumababa yung kanyang integrated sun visor. Protection na rin to para sa ating vision doon sa talagang malakas na tama ng araw, sun ray sa ating mga mata. Okay? And meron siyang helmet peak. Ang helmet peak ay ito. Number one, itong helmet peak ay nakakatulong na rin sa pag-block ng mga sun rays na tutulungan yung ating mata na hindi directly tumama sa atin aside dito sa kanyang secondary na visor. And ito rin, nagsisilbi rin ito for me na protection na rin if in case na tumama. So ito ang unang, maring ito mauna o ito maunang tumama sa ground kapag ka nagkaroon ka ng frontal na pagbagsak. And itong helmet na ito it meets ECE 2205 standards na safety. Sa ibig sabihin ng ECE ay Economic Commission for Europe. Sila yung nagde-determine ng European Standard for Traffic Safety and they have come up with guidelines including Guideline 22 contains minimum requirements for motorcycle or scooter helmets. And ang pinaka-importante din ay ang bigat nitong helmet na to. Ito ay nasa 1,590 plus or minus. So, ibig sabihin plus kapag halimbawa ikaw ay maglalagay ng helmet, action cam helmet mount sa harapan, gaya nito, GRX baka naman. So, maglalagay ka ng action cam mo rito na to mention natin dyan kung halimbawa meron siyang mic. So yun, dadagdag sa bigat. And at the same time, kung maglalagay ka rin ng Bluetooth communication, so dadagdag siya sa weight. And yung size naman nito ay large. For me, ako, use this helmet not only for adventure and enduro, but for city riding na din. And nakapag-attach na ako ng, again, ng action cam. And Bluetooth meron na rin siya. Overall, I would recommend this type of helmet for you riders out there kasi sturdy ang construction and build. So this ends our helmet review. Abangan sa susunod yung iba pang mga motorcycle accessories and equipments dito lang sa Posikatsi Motovlog. So ride safe mga riders. Thanks sa ating mga subscribers. Please like and subscribe. Thank you.